I will sing, and I will sing. I will worship you. I will bow myself down humbly at your throne. I will do anything. I will give everything to you alone. I will sing. Tinatawagan ko ating pastor. Sing. I will worship you. I will bow myself at your throne. I will do anything. I will give everything to you alone. I will do anything. I will give everything to you alone. Amen. Thank you, Lord. Pwede ba nating palakpakan si Lord ngayong gabi? Amen. We're so glad to be in the house of the Lord. At nung nakaraang Wednesday ay mas minabuti natin na i-postpone natin gawain, and but somehow ang Diyos di nagkukulang. Amen. At sa gabing ito alam ko na so honestly, my throat is still not 100%, pero ang Panginoon lagi siyang perfect, lagi siyang 100%, no? Amen. So let's open our Bibles this evening. Buksan natin dito sa aklat ng mga awit sa Psalm 119, and if you can, pwede ba nating ibaba itong aircon dito sa sa stage. Sa book of Psalm 119, umpisa natin sa verse 37. Turn away mine eyes from beholding vanity, and quicken thou me in thy way. Establish thy word unto thy servant, who is devoted to thy fear. Turn away my reproach, which I fear, for thy judgments are good. Behold, I have longed after thy precepts. Quicken me in thy righteousness. Let thy mercies come also unto me, O Lord, even thy salvation according to thy word. So shall I have wherewith to answer him that reproacheth me, for I trust in thy word. And take not the word of truth utterly out of my mouth, for I have hoped in thy judgments. So shall I keep thy law continually forever and ever. Amen. Ang Diyos ang magpala sa kanyang mga salita. Yumuko po tayo saglit at manalangin. Dakilang Diyos, ikaw ang pinakamakapangyarihan sa lahat, at sa gabing ito kami ay labis na nagtitiwala, Panginoon, sa iyong mga kamay, sa iyong salita na patuloy mong ipinapahayag sa amin. We're just so glad this evening that once again we are able to hold our prayer meeting. At Panginoon, ilapit namin sa iyo ang aming mga pasasalamat, ang aming mga papuri. And if there is any petition this evening, ay sama-sama po kami na maglalapit ng aming mga sarili, ng aming mga puso, Panginoon, upang nang sa ganon ay patuloy na maibsan ang aming pasanin, ang aming mga lakad, Lord, sa panahon na ito, and knowing that the end is closing and getting nearer and nearer, Lord. So thank you for giving us enough spiritual strength to bear all the burdens, to overcome all the challenges that you have allowed before us, upang sa dulo, Panginoon,
ay ikaw pa rin ang maluwalhati at sa iyo mauwi ang lahat ng papuri at ang aming pasasalamat. We commit this service into your mighty hands, Lord, in Jesus Christ's name. Amen. Praise the Lord. God bless you. Maaari na kayong maupo. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon. I'm sorry. Okay. So, pagpaumanhin ninyo, minsan-minsan sumasabit yung aking lalamunan. So, gusto kong magbahagi sa inyo just a simple thought this evening about beholding the right thing. No? Beholding the right thing. Pwede ba nating basahin yan sa Tagalog, sa Psalms 119, sa verse 37. Tingnan natin sa Tagalog. Alisin mo ang aking mga mata sa pagtingin ng walang kabuluhan at buhayin mo ako sa iyong mga daan. Amen. So this is the gist of what I want to say this evening, beholding the right thing, no? Na alisin, ipihit ng Panginoon ang ating paningin. Ito ay awit ni David, no? At ang mga awit ito ay kumbaga, when you sing and those who compose songs, they are so inspired, no? Humuhugot sila ng inspirasyon at ang awit ay ekspresyon ng nilalaman ng ating mga puso. Amen. So, sabi ni David, alisin mo ang aking paningin, ang aking mata sa pagtingin ng walang kabuluhan. So, in other words, ang nais ni David ay patuloy na i-focus ng Panginoon ang kanyang paningin, ang kanyang pananaw sa mga bagay na makabuluhan. Amen? Kasi pag lagi kang nakatingin sa mga walang kabuluhan, pati buhay mo wala ring kabuluhan eh. 'Di ba? Pati judgment mo, wala ring kabuluhan kasi doon ka nakababad eh. Pero kung ang paningin mo, no, ang paningin ng isang tao ay laging nakafocus sa mga bagay na may kabuluhan, then what will you expect? Amen? At walang ibang pinakamakabuluhan sa mundong ito ngayon, walang iba kung hindi ang salita ng Diyos. Kaya sa mga sumunod na mga talata ay laging sa dulo ay binabanggit ni David ang salita ng Diyos. Amen? So, when we say we need to behold the right things, makakatulong ito sa atin sa ating panahon ngayon dahil ang mga bagay, ang mga balita, ang mga lumalabas sa lahat ng uri ng mga social media platform, ang mga pinapanood, ang mundong ito ay punong-puno ng mga bagay na walang kabuluhan. Because what can we expect from a dying world? This world is already hopeless. Di ba? It's falling apart. Kaya kung sa sanlibutan tayo titingin, sa mga tao tayo titingin, sa mga taong sistema at pamamaraan and anything that this world is offering in this day and age. At dito mababaling ang ating mga paningin. Ang values ng mga tao ngayon ay generally, amen, except the believers of course, kasi ang standard natin ay ang salita ng Diyos, di ba? Kaya even when we judge, we use the word of God. Walang ibang tamang paghatol, mga kapatid, maliban sa salita ng Diyos. Amen. Ang standard ng sanlibutan, because in this world, yung mga bagay na walang kabuluhan, yun ang may kabuluhan sa mundo. Amen? Ang mga pinagkakaabalahan ng mga tao sa ngayon, ang mga, minsan nga ay sinabi natin, mga kapatid, yung mga, ikumpara mo yung mga teacher, no? Yung mga
naghihirap sa mga paaralan at kung paanong i-address sila ng pamahalaan, ang tawag diyan, mga bagong bayani. Ngayon, lalo na ngayong pandemya, talagang lumitaw yung mga tunay na bayani, yung mga nagtsatsaga sa pagtuturo, di ba? Ngayon, yung mga magulang ay nagtuturo na din, di ba? So, yan ay isang mahalagang bagay, di ba? At ang paaralan, ang mga guro, sila nasa paaralan pa rin, pero yung mga tinuruan nila ay mga doktor na, abogado na, mga piloto na, di ba? Pero sila mga nasa paaralan pa rin. Oh. So, ibig at pagkatapos, yung mga atleta, yung mga PBA players, yung mga NBA players, at ito, pinapangarap ng marami, di ba? Isipin mo, yung mga nagmamahal yung mga binibili nating mga produkto dahil kailangan nilang bayaran yung mga team, yung mga players, yung mga coaches na nagpo-promote ng kanilang mga produkto, di ba? Yung mga player naglalaro na nga lang. Di ba? Ang lalaki na sahod, milyon. Natin yung paglalagay ng value ng mga tao at kung ano yung dapat nilang pag-ukulan ng panahon. Amen? So, you talk about things, you teach the Word of God, only few people love it. Si Pastor Lito ay street preacher pa rin to hanggang sa ngayon. Nakikita ko yung mga pinopost niya, nandun siya sa gitna ng kalye, doon sa bagong baryo. Ako nga, hindi ko nga magawa yun eh. Amen? But you see, kahit na siguro sa 1,000 dumadaan doon, swerte nang makakuha ka ng 100 na makikinig at titigil at nagbibigay ng panahon. You know, the Word of God today is of less value. Di ba? Pero kung titignan natin, we are already closing in the era, in the age. Sabi natin, we are already in the last days. At ano ang kasunod ng panahon na ito? Di ba? Wala nang nag-aantay sa mundong ito kundi judgment, mga kapatid. But people don't care. Hindi, yung dapat na kung alam nila talaga yung panahon na kanilang kinabubuhayan o yung panahon na ating kinabubuhayan, we should put more investment, we should put more time, we should put more importance, di ba? Sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya ngayon, pag nakakita ka ng isang believer, talagang very valuable eh. Kaya nga yung isang kaluluwa, it worth 10,000 words. Ganyan kahalaga ang isang kaluluwa, mga kapatid, no? Yung value. Kaya nga, nandito ang isang bagay na sabi ni David na ipihit ng Panginoon, ilayo ng Panginoon ang kanyang paningin sa mga bagay na walang kabuluhan. So we look on things because it depends. Yung mata natin ay pintuan yan eh. Di ba? Yan ang pintuan ng ating puso. Kasi kung ano yung lagi mong tinitignan, kung saan ka nakababad, yun yung nagiging ikaw. Di ba? Subukan mong manood ng drama. Araw-arawin mo, bumabad ka. Tingnan ko kung hindi ka maging madrama. Di ba? Kundi bawat bitaw mo ng salita, puro may hugot. Di ba? Kasi yun, pati yung lingwahe, yung anointing, yung inspiration, you know, because that is what you behold. Yun yung nakababad sa paningin mo, di ba? Pagka minsan ang hinahanap mo ay mga may pambili ka, di mo alam kung saan mo dadalhin. Ang hinahanap mo yung mga sale, di ba? Sale dito, sale doon, sale doon. Before you know it,
Nakakaipon ka na kasi mura, pati yung hindi mo na kailangan, nabibili mo na din pati. Di ba? Tapos mamumroblema ka sa mo ngayon ilalagay. Di ba? So, pero doon kasi nakababad yung ating paningin. Yun yung nagbibigay tayo ng panahon. Amen? But when we behold the right thing, when we behold the Word of God, na kapag tumingin tayo sa salamin, at ito yung ating salamin, mga kapatid. So, gusto ko yung scripture dito, sabi dito sa James, sa chapter 1, 23 hanggang 25. For if any be a hearer of the word, and not a doer, he is like unto a man beholding his natural face in a glass. For he beholdeth himself, and goeth his way, and straightway forgetteth what manner of man he was. So yun daw taong tagapakinig, pero hindi naman siya tagagawa, ay parang isang tao na tumitingin sa kanyang salamin, tapos pag wala na sa kanyang, hindi na siya nakaharap, nakakalimutan niya na yung itsura niya. Nakakalimutan niya na kung sino siya. I believe this is more than a natural glass na lagi nating tinitignan sa umaga. Di ba? At tinitingnan natin yung sarili natin. At sabi niya, pero kung tayo ay hindi tagagawa, kundi tayo tagabasa o tagapakinig lang ng salita ng Panginoon, ang katulad ng isang tao na nakikinig, datapot hindi tumutupad o gumagawa ng kanyang naririnig, ay isang katulad ng isang tao na tumitingin sa salamin at nakikita niya yung kanyang sarili, at pagkatapos, pag lumabas siya, nakakalimutan niya kung sino siya. Amen? Now, anong konotasyon na ipinapakita nito sa atin, mga kapatid? Na remember na ang ating nature ay ang salita ng Diyos. Di ba? Ngayon, kung naririnig natin ang salita ng Diyos, we are being fed, we are being provided with the word of the hour. Pero pagbaba natin ng gawain, pagkatapos nating marinig ang pangangaral, mga kapatid, ay hindi nagmamanifest, hindi na namamagnify yung bagay, nakakalimutan natin. Kasi ang purpose ng salita ng Diyos ay ipakilala kung sino tayo. Di ba? Ipakilala kung sino tayo. That's why there is a difference between preaching who the bride is and preaching who the bride is not. Di ba? Kasi kapag yung laging naririnig sa pulpito, yung laging naipifeed, mga kapatid, ang bride hindi ganito, ang bride hindi ganito, ang bride hindi ganito, we don't care. Di ba? Ang dapat nating marinig ay kung ano ba talaga ang bride. Amen? Ang nobya ni Kristo o ang asawa ni Kristo, if you want to call it, mga kapatid, siya'y bahagi ng salita. And if you are part of the Word, amen, ay dapat i-manifest natin, i-magnify natin ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga buhay. Amen? So, now, when you recognize who you are, kaya nga sabi ng propeta, kapag nakilala na ng bride kung sino siya, she will be an invincible army. Amen? Kaya ang tao, pag hindi niya pa lubos na kilala kung sino talaga siya, amen, minsan ang tao maraming gustong patunayan, no? Pero, just like the Lord Himself, when He came down, kilala niya kung sino siya. Ininsulto siya, binaba siya, binugbog siya, piniringan siya, mga kapatid. At gustong ng mga tao, tinutuya siya. Gusto nilang ipakilala ng Panginoon kung sino talaga siya. But He knew who He was. Na hindi niya ipapakilala ang sarili niya dahil lang tinutuya siya. Alam niyo, di ba, may mga taong ganyan eh. Gusto mo makilala kung sino ako? Kasi natutuya nache-challenge, di ba? Kaya parang gusto niyang makilala kung sino talaga siya. Amen? But when you know who you are, sabi ang ating Panginoon, kilala niya kung sino siya. Now si David, mga kapatid, kilala niya kung sino siya. Kaya nga nung
harapin niya si David. We preach something about that. Kilala niya kung sino siya. Siya'y hari sa paningin ng ating Panginoon. And he knew na hindi siya walang bagay na mangyayari sa kanya, maliban na siya ay maging hari muna. So mahalaga na kilala natin ang ating sarili at walang ibang magpapakilala sa bride, amen, kung sino siya, kung sino ka, maliban sa mensahe ng Diyos, amen, sa huling panahon na ito, amen. Now when you realize that you were in the mind of God before the foundation of the world, amen, you are part of Him before the foundation of the world. At ang kailangan lang mangyari, mga kapatid, ay when you know who you are at alam mo kung saan ka nanggaling, alam mo kung saan ka babalik. Diba? So, nandito mga kapatid, kaya ang salita ng ating Panginoon, lagi niyong naririnig sa akin yan, ang mensahe, hindi ka nito gagawing bride. Ang gagawin ng mensahe sa iyo, ipakikilala sa iyo na bride ka at ang bride, eto. Amen? So, ang kailangang mangyari sa bride ay mababad, mga kapatid, sa katotohanan. We need to behold the right thing. We need to behold the truth. Amen? So, katulad ng isang tao, mga kapatid, yung bankero, yung cashier sa bangko, siyempre, meron silang mga ginagamit na mga gadget, di ba? To identify yung mga bogus, yung mga peke na mga pera, no? Pero merong mga sanay talaga. Tinanong yung isang teller minsan, paano mong nalalaman yung peke? Di ba? So, sabi niya, hindi ka naman kailangang matrain kung ano yung mga peke eh. Di ba? Ang kailangan, matrain ka doon sa mga tunay. Okay? So, dahil yung mga teller, dumadaan sa kanila yung dami yung volume ng pera, mga kapatid, nabababad sila yung pandaman nila. Alam nila yung totoo. Kapag alam mo yung totoo, amen? Alam mo yung totoo, pag may dumaan sa'yo, you are too quick to discern. There's something wrong with this. Di ba? So, kasi laging dumadaan sa kanya yung mga pera, yung mga tunay na pera. Sa dinami-dami ng mga tunay na pera na dumadaan sa kamay niya, pag medyo na iba ang salat, di ba? Pag medyo na iba yung kanyang pandama, he will take a second look on it. So, ganun din mga kapatid sa bagay na lagi nating nakikita. When you are being exposed to reality, when you are being exposed to the truth. You know, I've been reading, kaya sa pagbabasa ko, sa pagsisearch ko sa mensahe, mga kapatid, you know, minsan yung mga doctrines, yung mga strange na doktrina, minsan very, very fantastic yung mga presentation at lahat na. Hindi ako nagiging interesado. Why? Kasi babad ka sa salita eh. Babad ka sa mensahe. Kasi nung panahon na ako ay ma-entra sa mensahe, ang hirap talaga nun magbasa-basa eh. Dahil kukunti lang yung mga babasahin, hindi masyadong available. Kaya very precious nun yung mga babasahin. Talagang mapipiga mo lalo na kung isa lang yan, paulit-ulit mo yan na mababasa, yung mga markings na nandiyan na, ako nagpapaserox pa ako noon, sa hirap. So, I was exposed in those conditions at naalala ko minsan may nasingit doon sa shelf ni Pastor Paning noon eh, may nasingit na shelf, doon sa shelf niya, isang folder. Binasa ko yung folder. Mga typewritten pa na yung mga quotation eh, naka-type na ganyan. Tapos binabasa ko mga lineup ng mga quotation ng prophet, lahat na. Tapos doon sa dulo parang may conclusion. Tapos sabi ko ba, okay maganda. Nainggan niya ako nabasahin. Maya-maya, doon sa bandang dulo, nagkakaroon na ng conclusion, nagkakaroon na ng paghihiwalay. At nakikita ko,
sabi ko, ano to? Bakit parang magiging dalawa na yung kaluluwa ng tao? Merong kaluluwang mamamatay, pagkatapos merong kaluluwang ipapalit. So, yung sequence, yung lahat ng mga bagay na ito, but it's good. Isang message lang yung hawak ko noon at yung message na binasa ko ng buo, na paulit-ulit, the future home of the heavenly bridegroom and the earthly bride, yung future home, no? Yun lang yung binasa ko. Sabi ko, hindi mailapat dito sa mensahe na to eh. Hindi mailapat. Kaya kahit gano'ng kaganda nitong pamphlet, pero hindi lumalapat dito. So anong pipiliin mo? Yung presentation ng iba, yung direct ng preaching ng prophet. So hanggang ngayon mga kapatid, ang dami na, nag-evolve na yung teaching about this changing of the soul, yung replacement of the soul. Ang dami nang nag-evolve na, nag-iba-iba na yung mga but the original, mga kapatid, yung original na source mismo ng doctrine na yan, I got a hold of it. At nung sabi ko kay Pastor Paning, sabi ko, ano tong teaching na to? Bakit ganito? Message ba to? Sabi niya, kalimutan mo na yan. Sabi niya. Amen? So, bago ko pa matanong, but because I was exposed to the truth, yung mismong kabuuan ng mensahe, kahit saan mo yun dalin. Amen? Hindi ako bihasa na pasinungalingan yung ganong klaseng teaching, but my interest is not in that. Amen? So, bakit anong nangyari sa akin? Dahil ba merong teaching na against doon sa teaching na yon, o nababad lang ako dito sa isang mensahe na ito na pinabalik-balikan ko at ngayon, hindi ngayon ito lumalapat. Ako niyo ibig sabihin? So when we behold the right thing, yung mga misrepresentation will easily be identified because you are exposed to the truth. You are exposed to the real thing. Kaya ito in-encourage ko yung mga ministers, yung mga brothers na basahin ng buo yung bawat mga pamphlets, bawat preaching, mga kapatid. Mahalaga na mabasa natin yun. No, it's good when we take note, when we put down at meron tayong nakukuha, mga kapatid. Mahalaga na nababasa pa rin yung buong message. Better if we can hear the voice of God. Amen? It's the voice of the prophet, but it's the voice of God. At tayo na pagkakamalan tayo minsan that we are lifting up a man because we're quoting Brother Branham, we're quoting his statement. Amen? Pero, hindi natin tinataas yung tao. Diba? Ang totoo niyan, we're just recognizing the gift. At maging si Brother Branham, sabi niya, it's not me. Amen? I was only close when it happened. Sabi niya, every time na nandoon ako sa platform, merong angel na nandiyan dyan. He's on my right side at lahat na. Amen? And I'm waiting for something. It's the angel of the Lord. At maraming mga bagay na nangyari. Yung blast, yung pagsabog na doon sa Sunset Mountain, mga kapatid. All these things at pinatutunan ni Brother Branham, it's not me. It has nothing to do with me. Ang sabi niya, I was only close when it happened. Sabi niya, I was only the closest when it happened. So when you look, mga kapatid, doon sa portrait ni Brother Branham, nandoon yung sa ulunan niya yung ulo. Nasa ulunan niya yung halo. Amen? We look at the halo. Amen? Pero sabi ni Brother Branham, sabi niya, I was only the closest when it happened. Nung makuhanan yun ng larawan, siya yung pinakamalapit. Di ba? Kaya ngayon, hindi mo mailayo yung tingin, mga kapatid. But it's not the man. Sabi niya, it has nothing to do with me. Amen? It is all God's doing. Amen? Siya ang lahat ng gumagawa ng mga bagay na ito. Kaya nga, when we behold the right thing, hindi mo pwedeng makita yung halo, mga kapatid, sa kanyang ulunan na hindi mo madadaplisan ng paningin yung prophet. Ako niya, ibig ko sabihin, kaya nga si John, mga kapatid, he was mistaken as the Lord Himself. Bakit? Kasi siya yung pinakamalapit.
Amen. Pero sabi niya, I am not the light, but I bear. When you say you bear, you behold. Amen. I bear witness of the light. Siya yung seer, siya yung nakakita, siya yung nilapitan, mga kapatid. Amen. So I was the only one closest when it happened. At sinong lumapit kay John? It was the Word. It was the Lord Jesus Christ Himself. Sinong nagpa-picture sa prophet? Amen. It's the pillar of fire. Amen. In-identify niya, mga kapatid, ang kanyang sarili. Hindi siya nahiya na magpa-picture kasama ng propeta. Di ba tayo gustong-gusto natin ganun magpa-picture? Di ba? Dumating si Kai Soto doon sa yung pinakamatangkad na player ng Pilipinas ngayon. Dumating kagabi. Nako, yung mga security guards, yung mga police, nag-aalis pa ng face mask, bawal nga yun eh. Di ba? They're so proud to be identified. Di ba? Ngayon, yung pillar of fire nga proud na magpa-picture kasama ng prophet Di ba? Kaya ganun din gusto natin ma-identify. Ngayon gusto mo gupitin mo yung halo, di ba? Tapos yun lang ilagay mo lang yung prophet. Hindi ko sinasabing kulang. Di ba? Anyway, it's just a picture. Pero merong connection yung light na yun doon sa tao. Hindi mo yung pwedeng ihiwalay. Amen? Ano gusto mo? I-cut mo yun, tapos ilagay mo doon sa ulunan mo, sa iyo malagay. Di ba? Hindi naman ganun ang presence. But we need to behold the right thing. What are we beholding? We are beholding the pillar of fire. Amen? But when we behold the pillar of fire, nakikita din natin, nare-recognize natin yung pinakamalapit. Sabi niya, I have nothing to do with it, but I was close when it happened. Amen. So ngayon dito, when we behold the right thing, this is the word. Amen. So, nandito mga kapatid, when we behold the right thing, nagkakagawa yan ng influence. At nakuha nga yan, way back in the Old Testament, di ba? Nakuha nga ni Jacob yung sikreto na yan Unconverted pa siya Di ba? Sabi nung biyanan niya, lahat ng batik-batik sa'yo. Lahat ng solid na color, akin. Kumbaga, wise din yung kanyang biyanan Alam niyang imposibleng magkaroon ng batik-batik Amen? Aba, ang ginawa ni Jacob, tinali niya yung mga inahin dun sa chestnut. At pagkatapos nilagyan niya ng mga batik-batik, dun lagi nakatingin. Di ba? Oo, gusto mo ng batik-batik? Behold the right thing. So nandoon mga kapatid, yun lagi. Kaya pagdilat ng mata nung inahin, doon yun na nakikita niya. Araw-araw. Kaya nag-reflect mga kapatid, biro mo yun, paningin lang. Bakit? Yun yung pintuan Amen? At dahil yun yung laging nakikita, amen, napaglihian niya yun. Ano nangyari? Nung magluwal yung mga inahing baka, puro batik-batik. So malaking bagay mga kapatid yung paningin. Amen? Malaking bagay na tama ang tinitignan natin mga kapatid. Na kapag naghahanap tayo ng isang bagay, nakikita mo. Amen? Dahil nandoon yung bagay, doon nakapokus yung iyong paningin, yun yung nakikita mo. Amen? Minsan isinample ko sa mga kapatid natin doon sa San Jose, dito yung mga brothers, yung mahusay manudla, di ba, na bumisita doon sa kaibigan niya, magta-target sila Sabi niya, pagkakita niya, yung mga marka doon sa pader, yung mga target, puro sentro, puro sakto. Sabi niya, best friend, grabe ka naman. Lahat ng tama nung bala, puro sentro. Puro bullseye.
Sabi niya, grabe. Bilib na bilib sa kaibigan niya. Biro mo, kung 12 yung target dun sa wall, lahat yun, sentro ang tama, puro bullseye. Sabi niya, hindi ko pa nagawa yan kahit kailan. Sabi niya, ano bang ginagawa mo? Sabi niya, simple lang yan. Sabi niya, ang ginagawa niya, sabi niya, ang gagawin ko muna, magbabaril muna ako. Pagkalabit ko, kung saan tumama yung bala, tsaka ako bibilugan. Alam mo yung mga taong ganyan, bara-bara. Banat ng barat, bira ng bira. Tapos i-justify, bibilugan. Bullseye! Amen? Pero hindi yun beholding the right thing. Mga kapatid, kasi ang isang tunay na manunudla, hindi maraming target. Amen? Hallelujah. At alam mo, minsan pag tama ang target, ayan Sister Sabela, may witness ako dito merong hunter na pastor doon sa South Carolina. Ang haba ng bala. Tapos ang layo, siguro yung target namin mula dito hanggang diyan sa Lugawan. Ngayon ay nagpa-practice silang mag-ama kasi hunting season na eh. Nag-hunting sila. Ang layo. May sinesentro yung telescope eh. Pag banat ng ganun, bababa pa sila na mag-ama. Titingnan nila kung saan tumama. Layo. Lalakad sila, kukwentuhan sila, ini-explain nila, pabalik sila. Ini-explain nila kung paano. Oh, maybe dad, you move your arm and maybe you pull the trigger ahead of time. Or maybe dahil nila explanation. Tapos yung father na naman ang tutudla. Tapos lakad na naman sila. Explain. Sabi niya, Brother Danny, have you tried to pull a trigger? Yung ganong ng rifle? Sabi, yeah, before, but I haven't tried that long range target kako. You want to try? Sabi niya, yeah, let me try. Ako, gusto ko kasi baril. So, ang haba, bigat. Tapos, di naman ako nagyayabang, pero meron akong proof, Pastor Lito. Kinalabit ko. Siyempre, nakita ko sa tumama. Layo eh. Pero nakita ko doon sa telescope eh. Tapos, kinalabit ko. Lakad kami. Kwentuhan din sila. Sabi niya, Dad, sabi ganyan, masyado yatang malambot yung ating kasi sopa yun na malambot daw. Maybe yung foam masyadong malambot. Palapit kami ng palapit doon sa target. At titingnan na namin. Nakita na nila yung tama nila nasa labas ng target. Palapit kami ng palapit. Nung malapit na kami, sabi nung anak, oh my goodness, Brother Danny, you hit the ball! Bullseye! Sorry. Whether chamba yun o hindi marami yung target. Isa lang. Amen? Nasundan pa yun. Nando kami sa Phoenix, Arizona. Isang brother, nagmamalaki siya. Sabi niya, ano naman tayo ngayon? Iba naman. Mag-shooting naman tayo. Yung shooting, punta rin kami. Sama namin si Tersabel. Sama namin si Brother Mervin, si Brother Mario, tapos yung isang brother. Target uli kami. Marami na namang target. Tapos yung isang brother. Kwento lang na. Nagkukwentuhan na. Kukwento kami. Kada kakalabit, ina-adjust niya yung telescope. Ina-adjust niya ganyan yung telescope. Di kalabit na naman. Pagkalabit, wala na naman. Sabi niya, wala sa sentro yung telescope. Ang ginawa ko ngayon, tinandaan ko yung pag-asinta niya, tinandaan ko kung saan tumama. Tapos in-adjust niya. Tsamba na naman. Pagtudla kong ganun, bullseye na naman. Tapos
Sabi ko kasi, wag mo kaagad i-move yung telescope kasi yung arm natin, yung kamay natin gumagalaw. Pag i-adjust mo yung scope, dapat nakapirmisyon, nakatali o kaya nakapix. Para pag hit mo, pag click mo, yung bala kung saan tatama, tsaka ka ngayon mag-a-adjust. Hindi mo gagalawin yung target. Di ba? Kasi hindi mo alam kung saan ang mali, yung kamay mo o kaya yung ano. Now what I mean is, this is just example. Hindi natin ginagalaw yung target. Di ba? Ang ina-adjust natin yung scope, sabi ni Brother Branham, kailangan maisentro mo yung scope kasi you need to behold the right thing. And you need to focus your scope yung doon sa target mismo. Kaya kailangan ma-condition mo yung rifle, kung saan tatama, at kung ano yung sinisilip mo. Amen? At meron lang tayong isang target. That is the body change. Amen? Yun lang yung punteriya natin. Wala tayong ibang punteriya. Kasi what is the point? What is the point of having a lot of things here on earth? Pero hindi naman, mamiss naman ng tao yung mismong target. Sabi ng prophet, yung kasalanan, it's unbelief. And to miss the target. Amen? Pag sumablay ka, di ba? When you miss the target, ang daming mga tao ngayon, they're waiting for the rapture. Pero hindi nila pinifix yung kanilang sarili. Di ba? Hindi naka-fix yung kanilang teleskopyo. Yung focus, hindi doon, iba yung tinitignan. We need to behold the right thing. Amen. We need to behold the right thing. And when we look at the right thing, we will earn the right result. Amen. We will earn the right result. So you see, but sa verse 25, but whoso looketh into the perfect law of liberty, and continueth therein, he being not a forgetful hearer, but a doer of the work, this man shall be blessed in his deed. Amen? Kailangan nating tignan yung sakdal na kautusan ng may kalayaan. Sabi niya, and see, nagsisiyasat ng sakdal na kautusan, ang kautusan ng kalayaan, at nananatiling gayon na hindi tagapakinig na lumilimot, kundi tagatupad na gumagawa, ay pagpapalain ang taong ito sa kanyang ginagawa. Amen? So when we behold the right thing, this is the Word. Amen? And the Word is a reflection of yourself. Nakita mo yung sarili mo di ba? Kaya dapat ito din ang makikita sa atin. Yung bagay, yung salita, yung mensahe. You're professing to be the bride of Christ, and look at yourself. Do you look like one? Do you live like one? Amen? So kung tama yung tinitignan natin, tama ang magiging resulta nito sa ating mga buhay. Tama ang magiging mga expression natin. Tama ang magiging mga desisyon natin. Tama ang magiging mga perception natin sa lahat ng mga bagay. Amen. Dahil hindi tayo maraming tinatarget. Isa lang ang puntirya natin. Amen. Ang matupad natin ang sakdal na kalooban ng ating Panginoon. Amen. And now, when we behold, sabi dito sa message, the unveiling of God, and it shall come to pass in the last day, saith God, here we are, the light over the world. As the light of the sun changes the seed from glory to glory, we also become more like Him as we live in His presence, like Him, being conformed to His blessed image as we walk with Him. What's the sun does? You plant a seed, what happens? That seed rots. Inside the seed is life. The life comes forth and brings forth a stalk, not that don't look like the first. Amen? So ang isang bagay, nasabi yung binhi ay kailangang mababad
sa presensya. Amen? As the light of the sun changes the seed from glory to glory, we also become more like Him as we live in His presence. Ano yung presence dito? The more na mababad tayo sa salita ng Diyos, the more na mababad tayo sa panahunan, the more we become the Word in this day. Amen? At nagkakaroon ng changes, nagkakaroon ng growth, nagkakaroon ng progreso. Amen? To a plant, from a plant to a tree, from a tree to a fruit-bearing tree. Merong change palagi. And we are growing. Amen? At sabi sa 2 Corinthians chapter 3 verse 18, but we all with open face, beholding as in a glass, the glory of the Lord, are changed into the same image from glory to glory, even as by the Spirit of the Lord. Amen. So, merong change. Kaya ang tao pag may target, merong change. Di ba? Kailangan lang tama ang target natin. Tama lang ang puntirya natin. Tama yung bagay na tinitignan natin. Amen? So people, even people when they do something, when we go to church, we need to look at the right thing. Wala tayong ibang tinitignan maliban sa salita ng ating Panginoon. Amen? Doon tayo nakapokus. Kaya nakikita nyo yung mga tao kapag mali yung nakikita nila. Kaya sabi ni Brother Branham, kung ano hinahanap mo yung makikita mo. Pag naghahanap ka ng kapintasan, makikita mo yun. Kasi yun ang hinahanap mo eh. Di ba? Yun yung obserbahan mo, yun yung aabangan mo, yun ang makikita mo. But when you are looking, when you are observing, when you are watching, when you're beholding the right thing. Amen? Hallelujah. Kaya, ano mangyari? Just like when a person is hearing the Word of God, at ito ay dumadating doon sa mata, yung paningin ng kanyang puso, mga kapatid, it changed a man. No? At ito ay nangyayari ito, nababago tayo palagi, meron tayong growth hanggang sa dadating ang punto na wala nang mababago sa atin because we are so one with the Word. Amen. Now, no wonder, mga kapatid, na in the last days, ang sabi ng mensahe sa atin, nag-umpisa mula doon sa paa hanggang bewang, sabi niya, yan yung pundasyon. Diba? From the early age up to the time at pagkatapos mula sa bewang ay tumaas, no? Mula sa panahon ng Reformation hanggang mula sa panahon na yan ay umangat hanggang doon sa balikat. At sabi niya, that's the time hanggang sa panahon ng Reformation, sa panahon ni John Wesley, amen, nabubuo yung katawan mula sa pundasyon hanggang bewang, hanggang balikat, amen. At pagkatapos sa panahon ng Pentecostal ay umangat hanggang sa bibig. And there you see, they started to speak in tongues, at yung mga gifts, mga kapatid, nag-umpisang may pangaral yung restoration, mga kapatid. Amen. Sabi niya, yun yung Pentecostal hanggang dito. Amen. Pero dumating ang panahon, kaya sabi niya, yung mga naunang mga preachers, they were not actually prophets. They are reformers. Di ba? Pero dumating sa panahon natin is not just a reformer. Amen? It's just not a reformer. But what came to our generation, amen, ay prophet. At ang prophet ay seer. Amen? Ano yung seer? Eyes. Are you catching the thought? So nandiyan tayo ngayon sa age. Amen? Sa eyes. At yung ating mata, mga kapatid, yan ang pinakamalapit sa utak. Yan ang pinakamalapit sa intelligence. So that means we have come to a point na when we recognize, mga kapatid, the prophet in this generation, seer yan eh. At yan, mga kapatid, that is the closest sa mind. Kaya nga, let the mind that was in Christ, amen, kaya, be in you. And how will the mind of Christ be in us? Amen?
We need to see the right thing. Na dapat makita natin kung ano yung nakita ng prophet, yun din ang makita natin. Amen. So wala na tayo sa bewang, wala na tayo sa balikat, wala lang tayo sa bibig na hindi lang puro bunganga. Amen. But we come higher than that. This is the Ice Age. Amen. At ngayon mga kapatid, dumating ang panahon, going back during the time of Samson. Amen. Anong nangyari sa panahon ni Samson? Amen. Sa panahon ni Samson ay meron siyang sikreto, yung kanyang buhok mga kapatid. At nung nireveal niya yung secret na ito kay Delilah at siya'y nadaya at anong nangyari? Anong inalis kay Samson? Hindi lang nung maalis yung kanyang buhok, yung kanyang sikreto. Anong sumunod na inalis sa kanya? Yung kanyang paningin. Di ba? Binulag si Samson. Nawala yung kanyang mata, nawala yung kanyang paningin. Amen? Now, in this age, inisip nila na wala na yung mata, wala nang paningin si Samson, mga kapatid. But now, dahil yung mata ni Samson, ano sabi ng scripture? Kung ano yung nagiging katitisuran sa iyo, kung ano yung nagiging dahilan ng iyong kasalanan. Amen? Ay mas maigi pa na kung yung kamay putulin. It happened to Samson. Yung kanyang paningin kay Delilah, Samson started to behold the wrong thing and he failed. Dahil tumingin siya sa kagandahan, tumingin siya sa lindog, mga kapatid, ni Delilah, and he was deceived. Amen? At sa halip na siyang may control, amen, hundreds, thousands of Philistines were under the strength of Samson. Pero dahil tumingin siya sa maling bagay, he started to fall. Amen. So yung paningin niya, sumunod, nawala na yung sekreto niya, nawala yung lalakas niya. Kaya, pagbangon niya, mga kapatid, sa isip niya, malakas pa siya, pero nagtaka siya, hindi niya na magawa. Why? No more. Yung kanyang Nazarite vow ay nawala sa kanya. Yung kanyang buhok, that was the sign, that was his sign of separation. Kaya, because we are a separated people, mga kapatid. Dahil now, Samson behold the wrong thing and he failed. Pinintulot ng Panginoon na maalis ang mata ni Samson. Pero nung maalis yung mata ni Samson, now the scripture says, amen, as a man thinketh in his heart. Hindi na ngayon sa natural na mata kumakapit si Samson, but by his heart. Nag-umpisa yung conversion ni Samson doon sa kanyang puso at na-develop ito at unti-unti, mga kapatid, at inisip ng mga tao, pinagtatawanan na nila yung mga Philistine, pinagtatawanan nila at siya'y naging panoorin, mga kapatid. Amen? At unti-unti, bagamat wala na siyang mata, ay unti-unti hindi nila napansin na muling humahaba yung kanyang buhok. But not more than that, ay ibinalik ng Panginoon yung kanyang puwersa, yung kanyang lakas, mga kapatid. Without eyes. But Samson started to behold without the natural eyes. He started to behold by heart. At nagpaakay siya dun sa bata. God humbled Himself. Na isang bata ang umakay sa kanya para dalhin siya doon sa 2 pillars. Amen. Now this happened to the bride. Kaya dito sa Revelation, mga kapatid, dito sa Revelation, as we close in this thing this evening, this is in the Church of Laodicea. Sabi sa verse 18, chapter 3, message to the church in Laodicea. Verse 18, I counsel thee to buy of me gold tried in the fire, that thou mayest be rich, and white raiment, that thou mayest be clothed, and that the shame of thy nakedness do not appear. And anoint thine eyes with eye salve, that thou mayest see. Message to Laodicea. Amen? May kinalaman ang paningin.
Kailangan maalis yung kaliskis, kailangan maalis yung nakatakip sa kanyang mga mata. Amen. Para siya makakita. Dahil binulag, amen, ang iglesia sa kasaysayan ay binulag ng maling mga bagay and they started to look on the wrong thing. They left their first love doon sa Ephesian churches at unti-unti lalong dumausdos ang iglesia at ito'y nalibing at nawalan ito ng puwersa, mga kapatid. Hanggang sa unti-unti ay ibalik. Kaya sabi ng propeta, ngayon unti-unti ang mga reformists ay umangat ng umangat. Amen. Pero hindi lang nakontento sa balikat, hindi lang nakontento, mga kapatid. Amen. Sa bibig, sa mga gifts. Pero umabot ito sa mata. In this generation, kaya sa Laodicean age, kailangan buksan ang kanilang paningin para nila makita yung bukas na pintuan. Para nila mabasa ang bukas na salita. In other words, makita nila, mahayag sa kanila, mga kapatid, ang mga bagay, ang hiwaga na matagal nang nakatago, pero ngayon ay binuksan ng Panginoon ang paningin. Hallelujah, ng church. Inalis ang prophet, inalis ang seer. Nawa niya? Ang propeta ay seer. Ang propeta ay mata. Inalis na rin ng Panginoon ang mata. Wala na sa eksena ang propeta. Amen? But something has taken place in the heart of the believers. Yung puso ng mga banal, yung puso ng mga anak, amen, ay ibanilik na sa puso ng mga magulang, mga kapatid. Now, hallelujah, katulad ni Samson, amen, wala na siyang paningin, pero yung lakas niya, yung puwersa niya, ay inirestore ng ating Panginoon, mga kapatid. In the same manner, God has taken the prophet away from the scene. Amen? Dahil ayaw ng Panginoon, ng tao, ang bride, ay nakatingin lang, mga kapatid, sa prophet. Amen? Kaya nung in-introduce ng prophet, amen, the bridegroom, now the bride is looking at the right thing, looking at the bridegroom, mga kapatid, na nagawa ng propeta, amen, ang kanyang purpose. Amen? Tinataas natin, mga kapatid, amen, he is the closest, the prophet, the eyes, is the closest to the brains, to the mind. Amen. Pero hindi mo makikita yan ang hindi ka dumadaan sa propeta. Hindi mo makikita yung sakdal na kalooban ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon. Ngayong gabi, amen, we need to behold the right thing. And as we behold the right thing, mga kapatid, when we look at the prophet, we don't look, amen, not just to a man. Amen? Pero tumatagos yung ating paningin, mga kapatid. Ang nakikita natin ay the Son of Man. Not a son of man, but the Son of Man. No other than the Lord Jesus Christ Himself through a man. Amen. Kaya sa paglilingkod natin sa ating Panginoon, amen, may we keep on seeing the right thing, beholding the right thing. Do not miss the target. Hallelujah. Kaya maraming mga tao, walang asenso, maraming mga tao, tawag dito, they accomplish less or they accomplish nothing kasi walang focus. Amen. Pero sa paglilingkod natin sa ating Panginoon, we just behold the right thing. Amen. We don't look at the natural things, but we look on the supernatural things. Amen. Purihin ang ating Panginoon. Hallelujah. Kaya mga kapatid, pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon, and as we move on to this area, amen, kailangan tumingin tayo doon sa teleskopyo na ginamit ng prophet. Amen? Kung paanong tinitignan yung salita. Kaya nga hindi mo ito, yung Biblia, hindi mo ito pwedeng gamitan ng teleskopyo ng denomination. Kasi pagka teleskopyo ng Trinitarian ginamit mo, 3 persona makikita mo eh. Di ba? Pag teleskopyo ng SDA ang nakita mo, makakakita ka ng 2, merong malaki at saka merong maliit. Di ba? Pero kapag teleskopyo ng propeta ang ginamit mo, kahit na Ama, Anak, Espiritu Santo at
pitong espiritu ng Diyos, hindi nagiging 2 o 3 o 7 ang Diyos mo. Isa lang. Di ba? Kasi nakikita mo yung role. At sabi niya, when the prophet of God said, Amen, yun ay mga manifestations, yun ay mga attributes ng ating Panginoon, you're not confused. Amen. Yung iba, pag sinabi nilang tinawag mo ang Panginoong Jesucristo, Amen, at sinamba mo yung Son, Amen, you miss the target kasi dapat yung Father ang sinasamba mo. Amen. You know, kasi bakit ganun? Kasi teleskopyo ng SDA ang hawak nila. Amen? But when you look through the scope of the prophet in this generation, di ba? Isa lang ang nakikita mo, hindi madami. Isa lang ang puntirya natin. Isa lang ang target natin, mga kapatid. Walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo. Tayong lahat tumayo, mga kapatid, sa gabing ito. Amen? At, si Brother Branham, lagi siyang nagpapatotoo. Amen. Bago siya pumunta sa hunting trip, talagang kinukondisyon niya lahat. So, ganun nga yung ginagawa nung brother doon sa South Carolina because papasok na sila sa hunting season. Talagang sinisigurado nila na tama yung target nila. At alam niyo minsan, there are many things when that you have to learn, no, sa pagta-target. Kasi yung scope mo, halimbawa, yung target mo ay 100 meters. No, 100 meters. Yung linyada, yung scope yung focus ng scope mo, pang 100 meters yon. Pero kapag ang pupuntiryahin mo na ay 150 meters ang distansya, ina-adjust na nila yon. Pagka doon ka pa rin pumintirya, doon sa target mo na yon, 150 na yung layo mo. Kasi yung takbo ng bala, diretso lang yan at a certain distance. Pero pag na-hit niya na yung maximum na distance niya, medyo bumababa na yung bala. Di ba? Kasi ang talagang tendency niyan, bumaba eh. Di ba? Kaya ang ginagawa niyan, tinatsantya nila yung distansya. Kaya pag lumampas na sa 100 meters sa arkulasyon nila, nakita nyo yung mga sniper, meron pang mga scope kung gaano kalayo yung puntirya nila, pati yung kwenta nila dun sa hangin, nandoon, nadidetect nila yon. Kaya hindi nila itinatapat doon sa puntirya nila, ina-adjust nila yon. Kasi tinatansya nila yung lundo ng bala, tinatansya nila yung impluensya ng hangin. Amen? Ganun yung mga snipers. Ganun din tayo, mga kapatid. Kaya yung mga tao, kinakapos sila ng tama, hindi nila ma-hit yung target in this generation. Kasi ang teleskopyo nila ay teleskopyo na gamit ni Martin Luther. Tama naman yun di ba? In this generation. Pero tumakbo pa yung panahon sa panahon ni John Wesley. Amen? Ang pangangaral ni John Wesley, ang abot ng kanyang teleskopyo, amen, ay hanggang sanctification. Amen? Yung scope ng mga Pentecostal ay hanggang doon sa restoration ng mga gifts. Amen? So, kailangan mag-adjust. Kailangan itama yung teleskopyo. Kaya i-adjust yung ating puntirya upang na sa ganun, pag kinalabit natin, sasakto doon sa target. And that is where the denominational people fail. Kasi hindi na nila kayang mag-adjust. Amen. Malayo na ang tinakbo ng panahon. Tapos na ang panahon ni Martin Luther. Tapos na ang panahon ni John Wesley. Tapos na ang panahon ng Pentecostalism. Amen. We are now already in the bride age. Kaya ang dapat na teleskopyo natin ay yung sipat natin eksakto sa ating panahon. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Kaya, tingnan niyo ang sanlibutan, tingnan niyo ang mga denomination, ang kanilang teleskopyo hanggang dun lang sa prosperity. Amen? Yung iba ang teleskopyo nila hanggang sa healing. Lahat naman yun tama Di ba? Lagi ko sinasabi, kapag tama ang puntirya mo, naglingkod ka sa Panginoon, walang ibang gagawin ang Diyos kundi pagpalain ka ng Panginoon. Amen? Basta tama lang ang ating puntirya. So, this is the right thing. We need to behold the right thing upang nang sa ganun, may adjust natin ang lahat. Pag mali ang ating focus, mali ang ating tinitignan, mali ang ating hinahanap, mali ang makikita natin.
Pero salamat na tinuruan tayo ng ating Panginoon. Amen. To behold, to seek the right thing. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Amen and amen. Thank you, Lord. Amen. So, again, finally, ulitin ko yung illustration ni Brother Branham when that man from another city ay pumunta siya sa isang lugar at nakita niya yung isang masterpiece ng ating Panginoon. At nakita niya yung Panginoon, yung sculptor ay umukit at yung kanyang sculpture ay yung ng Panginoon ay nakayuko siya. At yung bumisita, sabi niya parang mali yung forma ng sculpture. Kasi hindi masyadong makita siguro naka-level lang yung Panginoon. I mean, yung rebulto, no? Yung sculpture. Hindi yun yung Panginoon, yung image, no? At it was a work of art. Baka ma-misunderstood nyo na Panginoon natin yung mga... I mean, yung work of art ay nandoon at tinitingnan ng isang lalaki. Napapailing siya. Sabi niya, ang ganda sana nung kahoy na ginamit. Ang ganda sana nung subject. Kaya lang, hindi masyadong mabanaag yung expression. Maganda kasi na yung mukha ng Panginoon, yung paghihirap niya ay naipoportray. At papailing-iling siyang ganun. Tapos yung aide na nandun nagbabantay, sabi niya, ba't umiiling kayo, sir? Nanghihinayang kasi ako dun sa sabi niya, bakit? Kasi mas maganda sana kung naipoportray yung mukha ni Lord doon sa bago siya namatay sa laman. Amen. Sabi niya, first time yun lang po ba dito pumunta? Yeah, sabi niya. Pero tama po yung iniisip nyo. Kaya lang, you are looking from another angle. Sabi niya, those who know how to look at it, they live at this place, blessed. Sabi niya, really? Sabi niya, sir, tumingin po kayo doon kasi doon sa baba nung meron doong luhuran. Amen. At pagluhod niya, sabi niya, pag nandun ka doon sa luhuran, you just try to look up. Sabi niya. At pagluhod niya, pagtingala niya, doon nakita niya yung facial expression na yung work of art, talagang, sabi niya, na-feel niya as if, sabi niya, parang nandoon talaga siya at the feet of Jesus, dun sa cross of Calvary. Amen. Minsan, tama yung tinitignan natin. Pero, mali yung anggulo Kaya minsan nagiging magulo. Amen. Pero yung angle na sinasabi doon, you need to look at it from the right angle. When you kneel down, you humble yourself. And when you look at the face of the Lord, makita mo yung suffering niya. Amen. There is always a right, yung point of view na tinatawag. Kaya when we look at the Word of God at nagpakumbaba tayo, we will see the right thing. Amen? Yung cloud, di ba? Sabi ng prophet, hindi naman ganun itsura nun sa larawan But you need to put it on the right angle and you will see. Mababanaag mo yung mukha ng ating Panginoon. So it's the same thing, mga kapatid. When we approach the Word of God, when we approach this message, when we approach the presence of the Lord, amen, even when we pray, we need to be at the right angle. We're always humbling ourselves before Him. Amen. Tulungan tayo ng ating Panginoon ngayong gabi. Hallelujah. Bago ko
turn over ang ating congregational prayer sa ating deacon, Brother Alfred. Let us just check our hearts this evening. Yung puso natin, yung isip natin, yung buhay natin, yung ating mga motibo, yung ating mga desire, yung ating mga plano. Are we beholding the right thing? What's your focus this evening? Amen. Kaya pala, yung teleskopyo, there is a cross. At kailangan nasa gitna ng cross na yun, yung iyong puntirya. Let us look at that cross once again this evening. Na nag-accomplish ng lahat ng mga bagay. Tumapos ng lahat ng mga bagay. Amen. Dear Heavenly Father, we humble ourselves before you. Tulungan mo kami, Panginoon, sa pang-araw-araw naming buhay, pang-araw-araw naming lakad dito sa ibabaw ng lupa, na hindi magbago ang aming pananaw, Panginoon. Si Pedro ay lumakad sa ibabaw ng tubig, palapit sa aming Panginoon, samantalang siya'y nakatanaw sa tamang puntirya. Pero nang masway ang kanyang paningin at mawala siya sa focus, he started to sink. Lord, tulungan mo kami, Panginoon, na hindi mamali ang aming puntirya. When we serve you, Lord, may we have the right motive all the time. Lord, help us to refocus once again in this day and age. Samson failed because he beheld the wrong thing. Panginoon, ayaw namin na sa huling bahagi na ito ng lakbayin namin sa paglilingkod sa iyo ay mamali pa ang aming focus, Lord. So help us to refocus, Lord. Amen. At nawa palagi naming tignan ang iyong salita, ang iyong mensahe. Amen, na nasa tamang anggulo, Panginoon. Oh God, ma-fulfill sa aming mga buhay kung anong sakdal na kalooban mo para sa amin. May mga bagay na gusto kami, may mga bagay na desire kami, Lord. May mga ambisyon kami, Panginoon. Pero Lord, kung hindi ito lalapat sa iyong salita, kung hindi ito lalapat, Panginoon, sa iyong kalooban, kahit gaano man ito kaganda, Panginoon, kahit gaano man ito kaaya-aya, gaano man ito ka-convincing, Lord, alisin mo, Panginoon, sa aming puso. Lalo pat kung ito ang makapaglalayo sa amin sa sakdal mong kalooban sa aming mga buhay, Panginoon. Hallelujah. Help us, Lord, this evening. As we give you all, Lord, the glory and the honor. In Jesus Christ's name. Amen and amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. To be like Jesus. Amen. Thank you, Lord. That's our focus. Not to be like Brother Danny, not to be like just Brother Branham, but to be like Jesus. Yun ang ating puntirya, yun ang ating target, mga kapatid. Hallelujah. And anything that hinder, amen,
that focus ay alisin ng ating Panginoon. As I call on Deacon Alfred to lead us in our congregational prayer,